Dear Ate J, itago mo na lang po ako sa pangalang Rafael. Hindi ko tunay na pangalan. Isa po akong lalaking nahulog sa isang matinding tukso. Isang kasalanang hindi ko kailanman inakalang papatulan ko. Lalo pat may kinalaman ito sa ina ng sarili kong kasintahan. Ang kwentong ito ay hindi ko ikinararangal. Pero sa bawat minuto ng alaala nito, para akong binalot ng init, kilabot, at isang lihim na hindi ko maibahagi kaninuman. Maliban sa'yo, Ate J, at sa mga ka-confess nating tagapakinig. Una ko siyang nakilala sa university, si Liza. Mahinhin, matalino, at may halong kakikaya na hindi nakakasawang pagmasdan. Sa bawat ngiti niya, ako'y parang tinatamaan ng kidlat. Hindi nagtagal, naging kami. Madalas akong nasa bahay nila. Laging masarap ang handa at si Mrs. Ortega, ang kanyang ina, ay palaging mainit ang pagtanggap. Pero may kung anong hindi ko maipaliwanag sa mga tingin niya. Iba ang sulyap, parang may sinasadyang ibuyangyang. Tall, elegant, at mukhang bata para sa edad niya, si Mrs. Ortega. Isa siyang guro sa isang private school. Pero kung manamit, para bang palaging may gustong patunayan. Isang beses, habang kumakain kami ng tanghalian, napansin kong walang suot na bra si Mrs. Ortega. Ramdam ko ang bigla ang init sa katawan ko, lalo nang nahuli ko siyang nakatitig sa shorts ko. At ngumiti pa ng mapanukso. Simula noon, hindi na ako mapakali tuwing bumibisita ako. Si Liza ang pakay ko, pero ang ina niya ang bumabagabag sa isip ko. Isang gabi, tinawagan ako ni Liza. Hindi raw siya makakauwi ng maaga, may group study sila. Pero naroon na ako sa bahay nila. Pinatuloy ako ni Mrs. Ortega, naka-bathrobe lang siya, basang-basa pa ang buhok, bagong paligo. Ayos ka lang, Rafael. Gusto mo ng kape o juice? Ah, kahit tubig lang po. Napatingin siya sa akin at ngumiti. Sigurado kang tubig lang ang kailangan mo ngayong gabi? Nanigas ako sa upuan. Wala si Liza. Kaming dalawa lang ang naroon. Lumapit siya. Umupo sa tabi ko sa sofa. Amoy ko ang lotion niya. May halong lavender at tukso. Ang gwapo mo talaga. Hindi ako magtataka kung pati nanay ng girlfriend mo ay magkagusto sa'yo. Napatingin ako sa kanya. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Pero imbes na umatras, napalapit pa ako. At doon na nagsimula ang gabing hindi ko malilimutan. Mainit, malalim, mapusok, sa sala, sa kusina, sa mismong kwarto ni Liza habang wala siya roon. Paulit-ulit niyang binubulong, "Huwag kang mag-alala. Ako ang magtuturo sa iyo ng totoong sarap." At totoo nga, ang mga bagay na hindi ko naramdaman kahit kay Liza, ibinigay sa akin ng kanyang ina. Simula noon, tuwing wala si Liza, naroon ako. Pero hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang ina. Nagkikita kami sa hotel. Minsan pa nga, sa faculty room ng pinagtuturuan niya. Walang lugar na bawal sa kanya. Wala ring hangganan ang pagnanasa niya. May mga araw na tila ba siya ang nobya ko. Pinaliliguan ako ng regalo, ng atensyon, at ng pag-aalagang hindi ko inaasahan mula sa isang ina. Kapag nalaman ni Liza, "To, anong mangyayari sa atin?" Tanong ko minsan. Tumawa lang siya. Ang importante, masaya ka. At ako rin. Isang araw, nahuli kami ni Liza. Bumalik siya ng maaga sa bahay nila. Walang abiso. At naabutan niya akong nakahubad. Sa kwarto ng sarili niyang ina. Napaiyak siya, napasigaw, napamura, nasaktan. Hindi ko maipaliwanag ang lahat. Dahil kahit ako, hindi ko na alam kung bakit ako nalugmok sa ganitong kalagayan. Umiyak si Liza habang ang kanyang ina nanatiling kalmado. "Anak, hindi mo siya kayang alagaan. Ako ang mas nakakakilala sa kanya at sa sarili ko." Matagal bago humupa ang gulo. Umalis si Liza, lumayo. Wala na akong balita sa kanya hanggang ngayon. Ako, naiwan sa alaala ng bawat gabing kasalanan. Hindi na rin kami nagpatuloy ni Mrs. Ortega. Naramdaman ko rin ang pagkapagod niya, hindi lang sa katawan kundi pati sa emosyon. Ngayon, natutunan kong hindi lahat ng sarap ay masarap sa huli. May sarap na panandalian lang, pero ang kasalanan
habang buhay mong baon. At yan ang kwento ko, Ate J. Ako si Rafael, ang lalaking tinukso at bumigay sa ina ng kanyang nobya. Sa lahat ng mga kakonfess nating tagapakinig, sana ay may natutunan kayo sa kwento kong ito. Kung minsan, ang mga inaakala nating exciting at masarap na tukso, sila rin ang naglalagay sa atin sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay. Kung nagustuhan nyo ang confession na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-comment ng inyong opinion sa ibaba. At syempre, mag-subscribe na kayo dito sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang maiinit, mapangahas at nakakagimbal na mga kwento ng kasalanan at tukso. Hanggang sa susunod, mga ka-confess. Ako, si Ate J. At ito ang Tagalog Wild Confession.